Si Tita Glo, hindi ko masyadong nakasama sa pelikula or sa TV. Kundi nag-guest ako sa TV show niya, yung mga palibasa lalaki. Ano ba yan? Ano yung pakwento? Ang ganda ng lola mo. Ang ganda-ganda. Oo, yung mga ganon. Pero every time magkikita kami, because parang kaming studio, ABS-CBN, ganyan. Nagkikita kami lagi and I always go to her taping. Nagkakasabay yung taping gumisa ng Home Along the Riles, yung mga ganon, at saka taping niya, tapos nag-guest pa ako. So, I am close to Tita Glo. Kaya nung may sakit na siya at dumalaw kami ni Pempe, sabi mo hindi ako kilala. Lumapit ako. Ako ang guardian angel niya. Oo. Ganon. Oo. Well, anyway, I'm very close to Tita Glo talaga. Hanggang sa nung medyo nag-absent na siya, ako na ang pumalit doon sa kanyang show. Yung daig ka ng lola ko. Di ba yun? Yan. Daig kayo ng lola. Yun nga sabi ko. Well, anyway. Alam po ninyo, nakasama ko si Tita Glo sa play. Meron kaming play, yung best friend ko na pari, na Paris Priest ng Santo Niño, yung malapit sa sa SM. Ano ba yung lugar na yun? Basta yung lugar na yan. SM dito sa EDSA. Basta may Santo Niño shrine doon. Yeah, the Paris Priest is a director and writer. Ginawa namin ng awit ni Bernadette, Song of Bernadette. So, ako yung madre na medyo... Kasi ako yung madre yung salbahe. Yung makulit. Ngayon, of course, this is the story of Saint Bernadette. True to life ito. So ngayon, si Tita Glo, as usual, Mama Mary. Siya na naman si Mama Mary. Siguro 1,000 na ang role niya as Mama Mary talaga. Anyway, so doon lagi kami nagre-rehearse. And ang play namin, it is being shown sa mga Ateneo, ganyan, mga university. Maganda. Ngayon, nakasuot madre din ako. Ako yung nagpapahirap kay Saint Bernadette. Nung after all the apparitions, umakalat na ang aparisyon, ganyan-ganyan, kinuha ng kumbento ng, yung kanilang kumbento. Well, anyway, yung kumbento nila, kinuha siya para alagaan that because she is a visionary already, itong si Saint Bernadette. Ngayon, pero because of her humility, hindi siya yung paray-na sa kumbento. No, tumutulong siya, naglilinis, nakaluhod sa sahig, ini-scrub yung mga sahig, ganyan. Ganon si Saint Bernadette. Do bata pa siya noon. Ngayon, ako ngayon yung madre na naiinggit sa kanya. Bakit mo sinasabi? Saan ginaganon ko siya? Ano sinasabi mo na nakikita mong mahal na birhen? Ganyan. Ako, 30 taon na ako dito. Hindi man lang nagpakita ang mahal na birhen. Ako yung nakaluhod. Halos lumugo ang tuhod ko sa kakalakad ng paluhod. Hindi mo siya nagpapakita. Tapos ikaw na isang pasling, na isang ganyan. Humble naman si Bernadette. Until one day, yung Mother Superior nahalata si Bernadette lumakad. Ganyan, ganyan. Minsan kinakaladkad na niya yung paa niya doon. What's happening? Sabi niya, tumawag ng doktor ang Mother Superior. Pero ako taas kilay. Ano ang acting nito? Ganyan, ganyan. Tapos, sinabi ng doktor, si Saint Bernadette pala, cancer of the bone. Butas na pala yung ganito. Hindi siya nagsasabi sa Mother Superior or kahit na kanino na butas ang tuhod niya. Kaya pala, palakad siya na padaos-dos, ganon, habang naglilinis.
Tapos, ang sabi nung madre, masungit. Yun. Ano ina-acting mo dito? Ganon, kontrabida talaga. Tapos, sa harap ng doktor, tinawag na ng Mother Superior, Doc, sabi gano'n. Kaharap niya yung andito ngayon, naka-pilata dyan si St. Bernadette. Tapos ako si Sungit, tsaka yung Mother Superior. Doc, ano talaga? Bakit siya limping? Bakit gano'n siya maglakad? Yung gano'n. Nakita na ng doktor, ng tinignan. Okay, Mother, sabi gano'n, sabi ko sa inyo ang totoo. She has cancer of the bone, sabi sa St. Bernadette. Butas na, wala nang balat yun dito, buto, lukalabas, ganyan. And yet, hindi nagre-reklamo. Wala man lang narinig na, aray! Siyempre, ang sakit nun, no? Ganyan. Ako ngayon, nung itinaas ng doktor yung damit niya, gano'n, nakita ko nga, buto nga. Tapos maraming dugo-dugo, ganyan. Ano ako? Doon medyo natatao-tauhan ako doon, ano? Hanggang sa si St. Bernadette, inalagaan na ng mga madre. Pero si Mama Mary dumadalaw kay St. Bernadette. Nakita ng ilang madre na ginagano niya. Nasa libro po iyan. At sinasabi lahat ni Mama Mary na pag titiis ka, merong reason for all her sufferings. Ganun naman mga saints, di ba? So kahit gano'n din tayo, if we are suffering in real life, huwag na lang tayong uminit ng ulo, we just pray. Because may reason lahat ito. You know? Just hold on to God. Hanggang sa, ako ngayon, nung makita ko na yun, nagbago itong madring ito, nagbago siya ng pagtingin kay Bernadette until she believed. Kasi nung dying na si Bernadette, kitang-kita ng kongregasyon na lumiliwanag sa itaas at nakaganon si Bernadette. Mother. As kitang-kita nila ang sinag ng mahal na Birhen na kinukuha siya ng gano'n. That is why up to now, si St. Bernadette po, hindi siya na-decompose. No? If you go to France, makita niyo siya, buo siya. No? If you go on the pilgrimage. Bakit ko to kinukwento? Sino? Mary Tourism. Si Tita Glo, hindi natin alam ilang beses na ang naging Blessed Mother ang kanyang role. Tuwing Holy Week na lang. Si Tita Glo ay naiisip na ng lahat. Meron tayong mga palabas sa telebisyon, may palabas kung saan-saan. Laging siya ang Mama Mary. Pati doon sa show namin na yon, siya yung Mama Mary. Doon nag-end yung namin. Palakpakan at umiiyak ang maraming tao sa Miracle Theater, sa gano'n. Meron kaming mga maraming nilabasan ng show na yon. Why am I saying it? And here comes Tita Glo. Wala na siya. Hindi kaya si Mama Mary naman ang sumundo sa kailangan. Hindi ba? Yes, iniisip ko yun. I portrayed you, Mama Mary. Sa buong buhay ko, ilan yan na Mama Mary, siya ang nag-portray. At hindi malayo sa ating sampalataya, she's a very nice woman. Napakabait ni Tita Glo. Wala akong narinig dyan na nagsalita ng against sa kapwa artista o kaya merong arte-arte na artista. She just kept quiet. Hindi siya nag-walk out. Hindi siya nagsasabi. Well, direct? Tita Glo, uwi ka. Okay. Hindi malayo na sinundo rin siya ni Mama Mary. Para makita natin ang ganyan klaseng
image, yung itsura niya ngayon. So peaceful, so beautiful. God is beautiful. God is peaceful. Nakikita natin ang kabaitan ng Diyos sa taong mabait. At ito kitang-kita natin. At saka wala tayong nararamdaman na hindi natin pag-isipan ng chismis. Wala. Sapagkat talaga itong pinanganak siya na ito ang role niya. Meron din siyang suffering. She went into sufferings in her own buhay, in her life. Alam naman natin lahat yun. Pero wala tayong narinig na nagsalita siya against yan sa ganyang problema niya, sa ganyang dinanas niyang hirap. She was just quiet and probably praying, just praying. Siya ay kabuuan ng isang tao na nagtiis. Kung tayo na na-publish na natin sa magazine, sa dyaryo, sa TV, na-interview na tayo, siniraan na natin yung kung sino man yun. Pero ito, wala tayo. But instead, tinanggap niya. Nag-suffer siya. Siya lang mag-isa. So, ito po si Tita Glo. Talagang nag-glow na siya ngayon. Oo. Maganda ang pananaw ko kay Tita Glo because we know better. We know who she is. Alam natin ang pagkatao niya. Anong klase siyang artista pa. And yet, totoo yung sinabi ni Tita, she's a good model of an artist. Hindi lang artist, ng buong Pilipinas. She's a model. Kulang na lang sabihin natin, saint. Hindi malayo. Hindi malayo. Bakit God always choose siya as the Blessed Mother? Marami rin namang magaganda at mistisa. At why? Siya lagi. At talaga naman, accepted natin yung height niya, maganda. Yung pagkamistisa niya, ay para talagang si Mama Mary. At pag pinanood mo pa siya as Virgin Mary, iiyak ka pa. Maiiyak ka sa kanya because she portrayed it well. Maaring yung spirit ni Mama Mary pumapasok na rin sa kanya. Kaya napoportray niya ng maganda. And probably yung mga nakakapanood, there was conversion. See, lahat tayo, meron tayong mga ibinibigay ng Panginoon na duty natin dito sa mundo para magtulungan sa bawat isa. And probably, kay Tita Glo, yung kanyang pagiging artista, yung kabaitan niya, pagka-demure, wala tayong narinig na nagsalita ng masama. And I think she's almost perfect na isang tao at artista. Na, kung meron lang, marami tayong mga saints. Saint ng araw, saint ng dagat, saint ng ano. Ito, saint ng artista. Yes! Kaya, tularan natin, tayo mga nasa showbiz. Magsabi kayo, wala kayong narinig, wala kayong maririnig na hindi maganda about Tita Glo. Kaya, palakpakan natin, Tita Glo! Yes! Huwag mo naman kalimutan. Alam ko, sinundo ka ni Mama Mary. Kaya, salamat po sa inyo lahat.